Ayan, live na ba tayo? Yun! Okay guys, good morning. Magandang araw sa inyong lahat. 12 noon na dito sa UAE, dito sa Abu Dhabi. So, wag na tayong magpatagal, no? So, this is regarding dun sa nangyari dun sa Dipakulaw kay idol natin na si Bobe tsaka kay Divine Adili. So, etong video na to is a follow-up video dun sa recent na upload namin ni Mrs. kung saan pinag-usapan namin yung nangyari dun sa Dipakulaw, sa drowning incident ng dalawang players na related dun sa rescuer. So, eto, magiging diretso ako dito kung ano ba talaga dapat gawin ng rescuer dun sa area na yon kung saan nakita si Divine tsaka si Bobet na nalunod. So, basically, pag nandun ka na sa scene, as a responder, dapat pag nakita mo yung mismong patient na nasa flat surface na, tapos nakikita mo na may nag-CPR, kung makita nyo sa video na yan, ito. Yan, di ba nakikita nyo may nag-CPR? So, kailangan, as a responder, i-take over mo na yung position ng nag-CPR. Pwede mo siyang sabihan na, Sir, ako na po mag-CPR dyan. Kasi, guys, ang ganyang situation, hindi siya pwedeng i-delayed kasi kailangan mo na agad mag-introduce ng CPR sa puso kasi para makapagbigay na ng electrical activity sa puso kailangan mo nang maibalik, ma-refillan ng hangin yung utak, tsaka kailangan mo nang ibombahan yung puso para mag-circulate na yung dugo. Hindi ako magiging sobrang specific na sobrang anatomy dito guys. Ang delayed ng rescue sa isang ganyang naghihingalo, sa isang ganyang drowning patient na sabihin na natin na may pulso si Bobet, or hindi ka sure na may pulso pa, basta nakita mo na unconscious, pag hindi ka sigurado, automatic CPR yan. So, yung nangyari dun sa insidente, wala talagang maayos na CPR. Actually guys, dapat dun pa lang sa area na yon, hindi na dapat si Bobet tinigilan na i-CPR. So, magko-compress ka ng 30 compression, okay? 30 compression, tapos after ng 30 compressions mo, pwede kang magbigay ng dalawang hangin. Iaangat mo ng konti ito, tapos takpan mo yung ilong, tapos ibubuka mo to, ibababa mo ng konti, head tilt, chin lift ang tawag doon, tapos bubugaan mo siya ng 2 breaths. Tapos para maging quality yung breaths na yun guys, dapat meron siyang chest rise and fall. Pagka binugahan mo siya ng hangin, dapat meron kang makitang signs na umaangat yung dibdib. Pag nakita mo na tumataas yung chest, ibig sabihin nakakapagbigay ka ng magandang hangin. Pag hindi humihinga yung tao pero may pulso, pwede kang magbigay ng rescue breathing, okay? Isang buga every 5 to 6 seconds. Pero pag nakita nyo naman guys yung tao, like for example, pinulsohan mo, guys, pag ganyang adult na guys, ang pag-check ng pulso niyan dito, carotid pulse. So, nangyari dun ang nakita ko dun sa sitwasyon na yun, di ko talaga sigurado kung ang sabi nila may pulso pa daw. Pero dun sa area na yun, dahil hindi nga sigurado kung ano yung nangyari kay Bobet, nakita lang si Bobet na walang malay, dapat dun guys, CPR agad. CPR. Tapos, nakita ko yung interview ng babae, nung rescuer na sabi, gusto ko po sana, ang sabi niya, ang gusto ko po sana ay habang sinisipa si Baterbonia is i-transfer na po siya namin sa malapit na hospital sa Dipakulaw Memorial Hospital, which is ang karamihan ay parang nami-misinterpret yung pagkakasabi niya. Tama yun, habang sinisipa is i-transfer doon sa hospital. Tama naman siya. Paano po? Anong ginawa ninyo? Nung pagkakuha po kay Baterbonia, sir, nag-CPR po yung kasamahan nila. And then, pina-stop ko po yung CPR kasi ang gusto ko pong mangyari, habang sini-CPR po siya, gusto ko po i-transport na po si Baterbonia sa pinakamalapit pong ospital. Which is, kaya naman po namin bigyan na po ng Ang problema lang dun guys is delayed. Okay? Hindi mo kailangan mag-delayed ng CPR sa isang ganyang patient. Not more than 10 seconds. Ang nangyari kasi dun, pinastop niya yung CPR, niload nila sa stretcher ay sa backboard. Scoop stretcher ata yun nun. Para nakita ko, scoop stretcher yun. So, hindi nila binobombahan. Pwede naman yun guys na habang kinakarga yun si Bobet, may kahit one hand lang, habang kinakarga siya, dapat sini-CPR pa rin siya in route to the ambulance kasi hindi nga tawag dito, hindi nga accessible yung beachfront kasi
ATV lang ata yun nandun, hindi mo rin makakarga dun si Rene. So bale, para sa akin guys, habang tinatransfer si Bobet, nasa scoop stretcher siya, dapat at least may yung responder, dahil meron siyang idea alam ko naman may knowledge yun, hindi ko lang alam, siguro nataranta. Dapat habang tinatransfer si Bobet guys, hawak-hawak sila ng mga ibang players. Kasi matigas naman yung surface nung scoop stretcher na yan. Dapat binobombahan siya pa rin kahit one hand lang in route to the ambulance. Tapos guys, dapat automatic pag nilagay na si Bobet sa ambulansya, dapat sa ambulansya mayroon pa rin nagsi-CPR. Okay? So dapat matapos mo at least 5 cycles guys. Yan, tapos i-checkin mo yung pulso kung may pulso pa rin. Tapos pag dumating niyo yung hospital, doon na yung physician na yung mag-take over nun. Ito guys, ito pa isang i-share ko lang. Kailan ka dapat tumigil na mag-CPR? Guys, maraming bagay kung kailan ka titigil mag-CPR. Unang-una, kung si Bobet ay may malay na, pwede ka nang tumigil, okay? Kung ikaw as a rescuer, pagod ka na, exhausted ka na, sobrang pagod na, sabihin natin 30 minutes ka nang nag-CPR, wala pa ring buhay si Bobet, hindi pa rin bumabalik. Tapos di mo na kaya, i-stop mo na kasi hindi na quality yung pagbigay mo ng CPR. Okay? Pangatlo, guys, kung biglang hindi safe yung area, like say for example, may malaking alon or let's say for example, may tsunami, tapos nandun kayo sa seaside na nagbibigay kayo ng paunang lunas. Pagka alam nyo na hindi safe yung lugar, i-stop mo yung CPR. Kasi ang pinaka-priority is yung safety mo pa rin. Pang-apat, okay? Pag nag-declare na ang isang physician na wala na, pwede ka na mag-stop down, or pwede ka rin tumigil kapag may nag-take over na sa'yo na mas magaling or pag may nag-take over na sa'yo na professional. So maraming bagay na kung kailan ka titigil mag-CPR. Ang nakita ko din doon sa scene na yun is wala ding AED. Marami akong nakita doon sa area na yon na mga pagkukulang. So isa pang nakita ko doon is si Bobet, 'di ba, dahil nalunod siya tapos malaki yung alon, may possibility na gumulong-gulong yun si Bobet kasi sabi nga nila may mga gasgas raw. So para sa akin guys, as an EMT, kasi trauma yun, pwedeng possible trauma yun. Dapat nun may C-collar din. Kung alam niyo yung C-collar guys, yung C-collar is ayan. Meron siyang nilalagay dito sa leeg, yan yung C-collar, ilalagay mo sa leeg para may stabilize yung tinatawag na cervical spine. Kasi baka malay natin pa sa pagulong-gulong, natamaan din na-injure din yung cervical spine niya. So maraming mga, alam mo yun, kung magiging malalim ka lang sa pag-iimbestiga dito kay Bobet, maraming kailangang tingnan, okay? And guys, kung may oras kayo, panoorin niyo yung video namin ni Sir Soren, yung Zoom meeting namin ginawa namin kahapon, ipapasok ko dito sa video na to. So yun nga guys, no? So yun lang yung nakikita ko dong pagkukulang yung CPR lang. Kasi kailangan sa BLS, hindi ka magdi-delayed ng CPR. Okay? So sana naging tawag dito, naging learnings to para sa lahat ng mga responder na nagkakaroon ng opportunity na makahandle ng ganito situation. So yan lang po yung opinion ko guys. Wala tayong magagawa. Nakuha na si Bobet, nasa mabuti ng lugar na kay Lord na, tsaka si Divine. So our condolences na lang sa family Baterbonia saka sa family Adili. Nakadungkot talaga, pero good news guys, meron ng improvement doon sa cases. Ang sabi is nasa custody na raw ng CIDG si Baldwin, parang nagbibigay na ng statement. And then narinig ko din na by next week makakapag-release na sila ng information. So yun guys, no, ito lang yung takeaways para sa lahat ng responder. Relax lang. Actually ako nung first handle ng patient ko na ganyan din yung situation, nag-rattle din ako eh. Yung pinaka-first patient ko na namatay, actually namatayan ako guys eh, pero may kasama akong paramedic. Yung nangyari dun sa patient ko is nahulog sa, I think it's more than 10 feet.
wala siyang safety harness, nahulog siya. Pero meron kasi siyang history na parang epilepsy ata. I'm not sure kung yung ba talaga yun. It's been like 5 years now siguro. Namatayan din ako ng patient kasi pero nahulog kasi yun yung ulo na una, tapos ng mga fluids na lumalabas din sa tenga, tapos sumusuko na rin ng dugo. Namatayan din ako. That time guys, di ko alam kung ano yung gagawin ko. Nakaka-rattle din talaga. Kaya pero sa sitwasyon ni Bobet, sobrang para sa akin guys, kung nag-relax ka lang as a responder, kayang-kaya mong ibalik yung buhay ni Bobet. Sobrang dali lang nun kasi hindi ako nagmamagaling, pero kung talagang naibigyan lang siya ng rescue breathing man lang, makakabalik pa yun. Pagka guys, tandaan nyo pagka may pulso tapos hindi humihinga, kahit mag-rescue breathing kayo, isang buga every 5 to 6 seconds, okay? Tapos pagka naman hindi kayo sigurado, hindi humihinga, walang malay yung tao, pag hindi sigurado guys, automatic CPR, compression, 30 pumps. Kahit huwag nyo na ang bilangin kung talagang nandyan na kayo situation, basta ang importante guys, CPR talaga. So yun lang. At hindi mo siya pwedeng i-delay ng more than 10 seconds guys, until na magkaroon na siya ng yung tinatawag na ROSC, yung return of spontaneous circulation guys. Yun yung sinasabing na siya, conscious na siya. Kumbaga, bumubuka-buka na yung mata. So yun lang guys, no. Maraming salamat nga pala sa suporta natin kay Bobet. Ako mismo humingi ng thank you sa inyong lahat na andito kayo para damayan kami. Kasi guys, sa totoo lang, idol ko talaga yon. Last year ko pa pinapanood yun, palarong bansa. Tsaka guys, ako din po kasi, isa din akong basketball player. Actually, ang inabot ko lang is palarong B ko lang. Hindi ako umabot sa palarong pambansa. Basketball player din ako. Varsity din ako nung high school, tsaka nung college. Kaya naintindihan ko rin yung situation ni Bobet. Tsaka guys, nagpapasalamat din ako kay Lord na nabigyan ako ng opportunity na magkaroon ng work na ganito. Na ito pala yung story ng buhay ko din, maging EMT firefighter. Kasi yun yung trabaho ko dito guys, bombero, tsaka EMT, Emergency Medical Technician. Kumbaga, combination. Anyways, i-attach ko rin dito yung video namin ni Zoren. Medyo mahaba-haba, pero it's up to you kung panoorin nyo. Pero may mga lessons doon, kung ano ba talaga. It's more on technical doon, tsaka medyo malalim yung usapan namin ni Zoren. Tapos nakasama din doon yung ating government, yung mga magnanakaw sa gobyerno natin. Sinama din namin sa video. So ayan guys, thank you very much sa panonood nyo ng video na to. At least sana ma-monetize na tayo. Pag na-monetize tayo at sumahod tayo nito, ibigay natin kay mama ni Rene. Pero siguro matagal pa tayo kumita dito sa YouTube na to. Pero anyway, if ever man nantay ko lang yung sahod ko, at least konti makapag-abot tayo dun, kahit konti lang sa magiging sahod this month. And then tayo magbigay kahit konting-konti lang. Kawawa talaga yung bata. Alright guys, thank you so much, and panoorin niyo na lang yung video namin ni Zoren, and mag-ingat kayo palagi. Thank you so much for watching.